Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na ang matinding pasabog ni Ka Edwil Zabala ng Iglesia ni Cristo, ang pangkalahatang tagapagsalita. Nako po mga kababayan, dahil nga dito si Marcoleta ay aarestuhin na sa Lunes o di kaya ngayon o bukas mga kababayan ko. Dito po may malaking pasabog na hindi kakayanin ni Boeing at BBM. Naku po mga kababayan, nung nagpunta si BBM sa Canada, na kung saan si Tatay Digong noon at yung Prime Minister ng Canada na si Trudeau ay talagang mortal na magkaaway. At yung basura ng Canada na matagal nang itinambak sa Pilipinas, ibinalik ni Tatay Digong kay Trudeau at isinampal sa pagmumuka. Ngayon naman mga kababayan, itong si BBM, ayun, pumupunta sa Canada. Uutang na naman ng malaking pera. Naku mga kababayan, kailan pa kaya babangon ng bansang Pilipinas? Tapos yung World Bank, sinabihan ng bansang Pilipinas ay middle class people earner daw tayo, mga kababayan ko. Nasa middle class na daw ang pamumuhay ng mga Pilipino dito sa bansa natin. Dahil nga po, mga kababayan, utang ng utang, ninanakaw lang pala. Yun po ang malaking budol na maganda na ang pamumuhay ng mga Pilipino. So dito mga kababayan, dahil nga po wala na po ang katarungan at wala nang hustisya sa ating bansa. Dahil nga si Marcoleta ang inuusig at ginigipit at kinasuhan at ngayon ay aarestuhin na mga kababayan ko. So ngayon po matinding pasabog po ito. Matindi. Ka Edwil Zabala, nako po. Ito na ba ang katapusan ni BBM? Naku, matataranta na naman sa Anticlear na kung saan binugbog sa Canada. Kinuyog ng mga Pilipino. Pinagmumura. Sinabihang pangit. Naku, mga kababayan, it's a dream come true kung sino ka man na nagmura kay Anticlear. Kung sino ka man na nangkuyog kay Anticlear, it's a dream come true. Sana itag nyo yung pangalan, bibigyan ko ng 1,000. Mga kababayan ko, grabe ito. Sampal sa pagmumukha ni Anticlear, minura ng minura doon. At sinabihang ang pangit-pangit mo, ang baho-baho mo. Parang it's a dream come true ito mga kababayan ko. So ngayon po, ito na, Ka Edwil Zabala. Tila may big one. Naku po mga kababayan, nung rally ng Kapatiran, talagang nabalaho at nabarado ang EDSA People Power Monument. Hindi pa karamihan ito pero pati intel ng PNP, NBI ay nakalusot ang malaking rally ng Iglesia ni Cristo at tila na bulaga sila. Ano ang misteryo sa likod ng katotohanan ito, mga kababayan ko? Kaya dito, sumabog ang balita. Talagang nabulaga ang Malacanang at nataranta at milyon-milyon ang nagpunta. Hindi pa kasama yung mga hinarang ng mga tauhan ni Dayunyor. So ngayon po ito ng pasabog natin. Ka Edwil Zabala, hindi kakayanin ni BBM ito. Anticlear, iiyak ka na naman dito. Ito pong balita. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Tama. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
Muling lumabas sa lansangan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pagtutuloy ito sa mga naunang pagkilos para ipanawagan ang transparency, accountability, justice, and peace. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama rin sa mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcoleta bunsod ng pagtanggap nito ng nasa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya. Sa interpretasyon ng Ombudsman, pasok sa plunder ang kaso dahil maituturing umanong ill-gotten wealth ang donasyon. Ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. At ang nakapagtataka pa sa pagsusulong ng kaso laban kay Marcoleta ay kung bakit nauna pa itong isasampa, gayon noon lamang Abril ng taong ito, mismong si Remulla ang nag-anunsyo na inihahanda na nila ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Chis Escudero. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Si Marcoleta ang pangunahing nagsusulong ng investigasyon sa trilyong pisong flood control anomaly sa pamamagitan niya na ipresenta ang testimonya ni Orly Gutesa na nagbunyag na male-maletang basura o pera na inihahatid ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico sa malalaking politiko, partikular kay Romualdez. Sinusugan ito ng 18 dating sundalo na kasama sa security detail ni Co na kinasangkapan din sa tiwaling gawain. Sa pananaw ng Iglesia ni Cristo, isang malaking kawalang hustisya na ang nagsusulong ng pananagutan sa mga tiwali sa gobyerno ang siya ngayong naharap sa gawa-gawang kaso. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Independent daw ang Office of the Ombudsman ayon sa Malacanang, kaya't sarili nito ang pagpapasya kung ipupursige ang kaso laban sa mga iniimbestigahan. Pero paano matitiyak kung ang mga hakbang ng Ombudsman ay naaayon sa gampanin nito o may pag-abuso sa kapangyarihan para maisakatuparan ang nais ng administrasyon? Hindi natin kinokwestiyon, lalo na kung totoong may basehan ang mga isinasampang kaso, pero paano kung wala? Paano ngayon maihiwalay ang mga pangamba na baka bahagi ito ng pamumulitika at panggigipit sa mga kritiko? Hindi ba't nakapiring ang hustisya para tiyakin na wala itong pinapaboran at kinikilingan? Ayan mga kababayan ko, tila sampal ito sa ombudsman mga kababayan. Talagang nabira ito, isa ring sampal kay BBM. Nakita nyo, pati mga kababayan natin sa Canada ay talagang pinagmumura itong kanyang asawa at si BBM. At talagang kinuyog sa Auntie Claire na tinawag talagang pangit at sobrang pangit. Mga kababayan ko, kung hindi nyo pa napapanood, papanood ko sa inyo paano binugbog si Auntie Claire dito. Ito po ang pasabog natin. Ito, tignan nyo po mga kababayan, talagang kinuyog siya Auntie Claire at tinawag na sobrang pangit.
Ito po, mga kababayan ko. Nasa Canada na si PBBM. Ito po, talagang kinuyog si Antik I think in a very Ito, tignan natin na. The greatest step. Marcos, Marcos is the greatest step. Marcos, Marcos is the greatest step. He's the greatest step of all. Nako po. Marcos, Marcos is the greatest step. Ay, kinantahan na the greatest thief, mga kababayan. Saan ba yung kay Auntie Claire? Tignan natin, Auntie Claire. Ito po, mga kababayan ko. Talagang binugbog po ito. Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Ayan, mga kababayan, pinapahanap ko po yung taga-Canada. I-mention mo, padalang kita ng GCash. Mga kababayan, po yung sinabi ni sino ito, yung nakalimutan ko na, yung gumagawa ng pelikula na director po ng mga pelikula ni Amy Marcos na papadalan daw niya ng GCash ito. Kasi nga, it's a dream come true na kumbaga, nabulaga si Auntie Claire dito. Ito po. Bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Ayan si Auntie Claire, nagsusumbong. Ayan, pinaligiran na. Bukuyogin na. You can film them all you want. No problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! No, they're not harassing. She lies! They are not harassing. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're with you. Minura, oh. Oh. Sobrang galit talaga ng mga Pilipino. History ito. Grabe, oh. Grabe, very satisfying, no? Shame on you, Claire, anti-Claire. Grabe ito. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Grabe, no? Ay, akala ni Auntie Claire, maraming suporte si BBM doon. Eh, yung pala, kinuyog lang sila. Pinagmumura sila. They put freedom on you guys. Just let them be. You can film them all you want. No problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. Okay, you feel free to say. Sabi pa ng mga pulis, napahiya nga sa Auntie Claire dito eh. Hello, police officer, please help me. The Filipino who are protesting in the corner, in the street, are harassing me. Sabi na Auntie Claire. Eh, sabi naman ng mga pulis, no, they are saying what are the things they want to say. It's a freedom of expression. Do not stop. Just say it what you want. But do not hurt, Auntie Claire. Okay, sinaktan ka ba? Ayan, very satisfying, mga kababayan. O, ito pa ang pasabog po, mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Talagang nakakagulat na balita. Ikagugulat ni BBM ito. Sinusuka ng buong mundo dahil sa nangyayaring nakawan sa bansa na walang hustisya. Pati si Marcoleta gustong ipakulong. Dahil nga po gustong mawala si Marcoleta para hindi mabilang ang kanyang pirma sa
no to impeachment ni Sara at gagawin na nila ang kanilang gusto at babaan nila yung threshold para mapatalsik si Inday. Nako po mga kababayan ko, ito nang pasabog natin. Naisampa na po ang kaso. Otomatiko ba ito once na galing po sa ombudsman at maihahain na sa Sandigan Bayan ay agad na maglalabas na anytime soon ng warrant of arrest, or pwede pa ito maharang o ma-question ng kampo ni Marcoleta? Maglalabas na po ng warrant of arrest ang korte at magkatapos po merong gagawin yung kanyang abogado para siya ay mabigyan ng ito po kasing kahit na non-bailable itong plunder, pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right so at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right, and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Opo. Pagpalagay po natin, sir, sakali man po na umusad talaga at maglabas po ng warrant of arrest, mga ilang buwan o aabot ba nito ng taon bago po ang pagresolba? Kasi alam natin ang darating na po sa darating na po na Lunes ang pag-uumpisa ng impeachment trial. Marami talaga ang manghihinayang, considering isa si Senador Marcoleta sa mga maraming bumibilib sa estilo ng kanyang pag-iimbestiga, pagtatanong, lalo na sa mga usaping legal attorney. Totoong na magiging kawalan yan sa ating lahat. Kasi yung diskusyon sa impeachment trial, part ng natin yan nagiging part ng ating jurisprudence, nagiging part ng ating kaalaman na dapat sana ay maging benepisyo ng mga darating na Pilipino na itong bagay na ito ay makapagpayaman sa ating pag-iisip, sa ating mga galaw. Kaya lang po, maaari nga na dahil sa kanilang pangamba. Imagine calm, hydrated skin with no redness. Ayan mga kababayan, alam natin na itong kaso ni Marcoleta ay mahina. Kaya malamang po makalusot po ito at si BBM baka siya yung makulong dito. Si Senator Marcoleta magaling na abogado at magaling mga tuwiran, gusto nilang kumbaga busalan na agad ang kanyang bibig. Maaari pong magtagal, maaari pong hindi magtagal dahil ito naman po ay kailangan bigyan ng prioridad ng ating hukuman dahil si Senator Marcoleta ay hindi po isang ordinaryong taong akusado. Siya po ay isang senador at sa ngayon po ay may mahalagang katungkulang ginagampanan ng Senado. Ito po ay first impression, ngayon lamang po ito nangyari at maaaring ma-enrich ang ating jurisprudence dito sa pangyayaring ito. Maaari pong bilisan nila ang kanilang pagdinig at sila ay magdesisyon agad whether or not to grant him temporary liberty even during the hearing of the impeachment trial lamang. Opo, marami sa ating mga mapanuring mga kababayan talagang iginigiit na merong selective justice lalo na sa mga pangyayaring ito, pero tinatanggi ito ng gobyerno. Pero ang napansin nila, yung bakit nila nabanggit na merong selective justice? Kasi yung sinasabing hinog na noong paglipat ng ibang partido o ibang faction, biglang naging hilaw yung kaso, no? Pero itong hindi hinog, kumbaga hinog sa pilit kasi kinalboro, yun ang talagang umusad po. Ito po sa issue po ni Senador Marcoleta kumpara doon kay Senador Joel Villanueva na naalala ko noon ay talagang ipinagmalaki pa ng
ng ombudsman within 2 weeks. Pero last May pa yun na nabanggit. Pero ngayon biglang galing sa pagkahinog, parang nawala ang pagkahinog, attorney. Kumbaga sa bomba nagmintis. Ganito yun maliwanag na maliwanag yung selective justice. Hindi maikakaila yun dahil kung ikukumpara mo, ako ihahambing ko yung kaso ni Senator Marcoleta sa kaso ni Senator Jude Escudero. Yung kay Senator Jude Escudero at yung sa kanya parehas merong campaign donation. Cheese Escudero Yung po. nag-donate kay Senator Jude Escudero, Attorney, kontratista. sino pong Jude? Ang tawag ko kasi kay Cheese, Jude kasi Jude. ayaw daw niya ng Judas. Di sabi ko, hey Jude. Hey, Jude. Okay po, tuloy po. Judas Tuloy, pala attorney. ito. O yan, akala ni mali po si attorney, kaya si Judas Escudero na pala ito. Nako, yari. So, itong kay Senator Escudero, ang nag-donate sa kanya ng campaign fund kontratista. Okay. Itong nag-donate, assuming this is true, hindi ko ina-assume na it is true. I am not assuming na meron talagang 30 million na ibinigay si ex-Congressman Mike Defensor. Ay ina-assume lang natin na nagbigay nga siya ng 30 million. Si Mike Defensor hindi kontratista. Si Mike Defensor does not have any business with the government and does not have any business transaction with Congressman Marcoleta, then Congressman Marcoleta, who just happens to be a friend who he wants to help. Itong dalawang ito, maiko-contrast mo. Inuna nila yung kay Senator Marcoleta, yung kay Senator Jude Escudero, nung lumipat, hindi na nila itinuloy. So kung selective justice ang pag-uusapan natin, maliwanag na merong selective justice. Ayan mga kababayan ko, alam natin na meron talaga. Dahil nga dito kay Jude Escudero, Judas Escudero pala, at kay Pastor Judas Iscariote, Pastor Villanueva. So talagang meron po talaga, at tama po ang sabi ni Ka Edwil Sabala, na meron po talagang selective justice. Alam natin yan mga kababayan. Hindi na po bobo ang mga Pilipino ngayon na talagang kung sino po ang ituturo ni BBM. Yan ano mo si Marcoleta ha. Marami nang nalalaman at hindi na natatahimik ang bunganga. Ikaw aso ka, boying. Patahimikin mo si Marcoleta. Itong si Judas Escudero at Villanueva, wag muna yan ha. Wag muna yan. Saka sila bunuan, wag muna. Gawin mong star witness yan. Para hindi malugi yung racket natin, yung negosyo natin, atin-atin lang yan. Kaya ikaw, boying umayos ka, bilis-bilisan mo ang trabaho. Kasuhan mo na si Marcoleta, arestuhin mo na. Kita nyo mga kababayan ko, ganyan talaga ang nangyayari na wala talagang hustisya para mawala ang flood control issue at maituon ang pansin kay BP Sara sa impeachment dahil July 7 po ay uumpisahan ng paglilitis. At si Marcoleta po ay malaki po ang kanyang ambag para mapawalang sala si BP Sara kung saan target nila si Marcoleta. Yan po ang matinding kawalang hustisya. Kaya mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Shout out sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin na nagbigay ng panahon at oras para makiisa sa isinagawang People Power, sa People Power Monument sa EDSA, na kung saan nanginig si Dayunyor dito, napaihisa sa lawal at pinagmumura sa Canada. At sa Anticler na kuyog. So dito baka magkaroon ng the big one na sinasabi. Yung rally nung nakaraan patikim pa lang yan. Nararamdaman ko at nakikita ko sa mga pangitain ko. Tila may dadagundong muli. At tila lindol na sinlakas ng 10.7
na magnitude na lindol ang gigiba sa mga kawatang ito. Kaya itong si Jude Escudero, Judas pala, o yari. Tinawag na Judas ito ng isang abogado, retired Brigadier General Virgilio Garcia. Okay po mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi at shoutout sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, sa mga kababayan natin sa Tokyo, Cagayan Valley, sa Australia, sa New York, at sa lahat po ng panig, Gaspar Beltran ng Cebu City, salamat po sa inyong lahat at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating content. Mabuhay po. I-share nyo ito, i-like nyo po ito at huwag po tayong titigil sa pagsuporta kay Senador Marcoleta at ang panawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na tuntunin ang katarungan at katwiran at katotohanan dito. Mabuhay po.